Man po puspos na nakapagtitimpi. Batid ko po sa sarili ko at nasisilayan po ng ama kong gaano ako nagsusumakit na makapagtimpi sa iba't ibang kaukulan. Kaya po, I believe, naniniwala ako na lahat po tayo kakamti natin ito at talaga pong buhay ang Diyos. Uhaw na po ang aking espiritu mula po nung Sabado. Salamat po, kapatid na Marie, at naniniwala ako, someday, somehow rather, James will be somebody. James, I'd like to share this song to you, anak, and to your, should I say, Daddy Wesley? Yes, Brother Wesley, thanks for viewing via internet. Keep on watching. Your son and your honey is really asking me to send their warmest regards to you. Thank you, brother, at sa lahat ng mga kapatid, para po sa inyong lahat. I believe for every drop of rain that falls, a flower grows. I believe that somewhere in the darkest night a candle glows. I believe for everyone who goes astray, someone will come to show the way. Yes, I believe. I believe above the storm, the smallest brave will still be here. I believe that somewhere, in the great somewhere, here's everyone. Every time I hear a newborn baby cry, or touch a leaf, or see the sky, then I know I believe. I believe for every drop of rain that falls, a flower grows. I believe somewhere in the darkest night a candle glows. I believe for everyone who goes astray, someone will come to show the way. I believe. Yes, I believe. I believe the stars, the smallest ray, will still be here. I believe that someone in the great somewhere hears everyone. Every time I hear a newborn baby cry, or touch a leaf, or see the sky, then I believe. Every time I hear a newborn baby cry, or
magtatagumpay ka kasi mapagmahal kang anak ng iyong mga magulang. Thank you, Lord. Salamat po. Salamat po, kapatid na Mirna. I believe. Sabi nga po, maniwala tayo at magtiwala sa ating Panginoon, walang imposible na hindi natin makakamtan. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. At ngayon naman po, tinatawagan ko ang aming Mother of the House upang kung paano nga ba niya pinananahan sa kanya ang salitang pagtitimpi. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Purihin, purihin ka, Ama. Ang iyong kalooban ay walang makapipigil. Kaya sa bawat araw, kung paano ka naming nadarama sa dako mong banal na iyong tipanan, sa pamamagitan ng iyong kinalugdan ng aming mahal na Apo Kunching, na sa amin ay inalay mo at hinandog mo, upang matutunan ng iyong kabanalan, mabuksa't malinisan ang aming kaisip at kalooban, at ikay paglingkuran ng buong katapatan. Nawa, Ama, ang mga anak mong tinawagan mo sa oras na ito, gayon din ang may kaarawan bilang pamangkin ko, ay ganap mong pagharian ng lahat upang tuwiran kang madama na ikaw ay Diyos na buhay, di ka man masilayan, di ka man mahawakan, subalit kumikilos at makapapasok sa kalooban ng sinuman. Amen. Buhay po ba ang Diyos? Purihin, purihin, dakilain ng ating Panginoon. Una sa lahat, binabati ko po ang aking pamangkin na si James. Naiiyak po ako kanina nung sabi niya na salamat po sa aking daddy na minahal kami na buong-buong pamilya. Ano po? Salamat po, Daddy Wesley. Ako na po nagpapasalamat sa inyo. Sa ngayon po, napakaganda po ng tema ng ating mahal na kapatid. Although, napakahirap itong gawin. Amen? Mahirap po talagang gawin, inaamin ko po sa inyo. Subalit, sa mahirap gawin na ito, naging madali. Mula nang ako'y tumungtong sa dakong ito. Buhay po ba ang Diyos? Opo. Harap-harapan, binabastos po ang mga hinirang. Ano po? Minsan, talaga pong bilang pagkatao, syempre, lahat tayo may pride. Lahat tayo may ego. Subalit, salamat. Magpasalamat yung mga ginagamit ng demonyo. Amen? Bakit? Sapagkat nakapagtitimpi ang mga ginagamit ng Diyos. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Opo, sapagkat kung wala pong demonyong gagamit sa kapwa natin, wala pong magbibigay ng daan para malaman natin na tayo nagbago na pala. Amen? Buhay po ba ang Diyos? At yung pagtitimpi po ang napakahirap. Napakahirap po talaga. Bilang pagkatao po, sa unang buhay, gusto ko pong balikan. Siyempre, ma-pride din po ako. Sino bang walang pride? Amen? Lahat tayo may pride. Lahat tayo may ego. Kahit anong naabot mo, kahit anong narating mo, kahit anong taglay mo, kahit anong mayroon ka, dahil tao ka, lahat tayo mayroon yan. Amen? Hindi natin kaya magtimpi. Papatol at papatol po tayo. Kahit po sabihin natin na titigang ka lang, kapag tao kang tumitig din sa kanya, at naramdaman mo na ikaw ang pinag-uusapan, sigurado babalik ka ng salita. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? Huwag niyo pong i-deny. Alam ko pong nagaganap din ito sa inyo, lalo na po sa mga kapitbahay, diyan po sa mga tabi-tabi lang, kaibigan, barkada. Subalit, salamat sa Ama, sapagkat hindi ko po masasabing 100% nakapagtitimpi ako. Mayroon pong kaukulan na maaaring patulan. Patulan doon sa makabubuti. Amen po ba yun? Yung sabi nga ay, ipaliwanag mo kung ano yung para sa'yo. Sapagkat hindi maaaring manahan yung ginagamit ng kalaban doon sa kaukulang hindi naman tama na ibibintang sa'yo, kailangan magpaliwanag ka. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Subalit, ang habilin, wag na wag mo siyang sasaktan. Amen? Pwede ka magpaliwanag in a nice way. Akala ko mo nagagawa ko. Ano po? Opo, nagagawa ko na rin po ito. Na dati napakahirap ko pong gawin. Amen? Sapagkat, simple lang po, simula po nung ako ay nabuksan sa dahong ito, muntik-muntikan po na halos hindi mapigil, hindi pa rin mapigil. Sapagkat, ang naging concept po ng isip ko, noong mga panahon na yon, naapi mo ako noon, ayoko nang paapi sa inyo. Parang ganun po. Kaya, naroon po yung kaukulan na revenge. Kailangan balikan ko ng revenge. Wala kang karapatan para ganyanin mo ako. Amen? Subalit, salamat sa Ama, sapagkat sa dakong ito, nakamtan ko po yung pagtitimpi na yon. Buhay po ba ang Diyos? Opo! Sapagkat, sabi nga,
ng panahon sa unang buhay, ako ay nobody eh. Nobody. Wala akong kwentang tao. Subalit kung sasabihin sa akin ng tao na ako'y nobody, mas lalo siyang nobody. Nasasagutin ko sa kanya. Subalit ngayon, nobody man ako sa lahat, alam kong somebody ako kay God. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Humirit pa, ano po? Totoo po yun. Sapagkat, sa panahon po ngayon, hayag-hayagan naranasan ko po yun. Hayag-hayagan. Opo, alam niyo po, doon na test, na ang mga lingkod ng Diyos na nabuksan, lalo na sa dahong ito, ando na yung pag-alala na kapag pumatol ka, walang kwenta kung ako lang ang pupulaan eh. Okay lang sa akin yun, wala naman akong reputation kahit sa kanino man. Amen? Subalit yung madadamay pa, ang pinaglilingkuran ko si Apo Kunching, at yung Diyos na tinanggap ko, yun po ang nangingibabaw. Kaya ang pagtitimpi po, sarado. Buhay pa ba ang Diyos? Amen po ba yun? Totoo po yun. May sinasaalang-alang na po. Hindi kagaya po nung unang panahon na sarap durugin. Ano po? Hindi ka na magsasalita. Durugin mo na lang. Sarap suntukin. Suntukan na lang. Wala nang salitaan, suntukan na lang. Ganun po. So, balit salamat sa Ama sapagkat sa pamamagitan po ng dahong ito, masasabi ko po na nakapagtitimpi na. At may kunti pa rin na minsan hindi mapigil. Siguro po pagdating sa alaga ko. Ano po? Siyempre po, sino mang kakulit, kulit, hindi mo talaga mapigil bilang isang magulang na unang-una tumataas ang boses. Ano ba yan? Ganyan po. Subalit sa isang iglap, naroong uupo ka para pagsisihan humingi ng tawad sa Diyos at nararamdaman mo sa sarili mo na natitimpi mo na. At pagtapos ay babalikan mo, huwag mo na kasing uulitin, patawad. Amen? Buhay po ba ang Diyos, mga kapatid? Sa panahon po ngayon, kapag ako ay nararamdaman ko po na, siyempre tao lang, pupulaan ka, lilibaking ka, hahatulan ka, sobra na akong bingi. Amen? Wala akong pakialam. Sabi nga, binging-bingi ako. Hindi ko na yun naririnig. Basta ang mahalaga, ang nangingibabaw sa isip at puso ko, ang pasubali ng banal na Espiritu sa katating mahal na Apo Kunching, kilala ka ng Diyos, kilala mo ang sarili mo, dumiretso siya sa gawa mong mabuti, hayaan mo sila. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Yun po yung isang pagtitimpi na, sabi ko nga, sa bawat araw, hindi man magpahayag, hindi man magbahagi, subalit hindi nawawala ang Espiritu. Hindi humihina ang Espiritu, kundi lalong humihigit na lumalalim ang kaloob ng Espiritu sapagkat wala na ikaw pwedeng panghawakan, kundi ang magagawa ng Diyos sa buhay mo. Buhay po ba ang Diyos? At yun po yung nagaganap. At siguro po ngayon, sa kasalukuyan, ang hindi ko na lang kayang timpiin kung sa kalooban ng Ama yung gumawa ng mabuti. Hindi niyan maaaring timpiin sapagkat kapag ang isang atas ay pinatupad sa iyo ng Diyos at nilabanan ang isip mo, ikaw mismo mahihirapan. Buhay po ba ang Diyos? At kapag yung pagtitimpi na yun ay ginamit mo sa kabutihan, natitimpiin mo ang paghatid ng kabutihan sa Diyos, hindi ang Diyos ang naghahari sa iyo. Buhay po ba ang Diyos? Opo. Bakit mo itatago ang kahiwagaan ng Diyos? Bakit mo titimpiin na hindi pahayag ang kabutihan ng Diyos? Samantalang araw-araw nagtatrabaho siya. Buhay po ba ang Diyos? At yun po, ang hindi walang sino makapipigil. Sapagkat, sabi ko nga, nung kang hindi ako paniwalaan sa oras na ito, subalit ako'y masayang-masaya sa nagaganap sa buhay ko. Nasabi nga ni kapatid na Pearl, WW ka man ngayon, subalit ang ating Diyos, ang aking Diyos na tinanggap sa dakong ito, ay puspos ng yaman, puspos ng kasaganaan, at taglay ang lahat ng bagay na kaya ding ibigay kanino man. Buhay po ba ang Diyos? Kaya sa bawat araw, salamat sa Ama, sapagkat walang makakapigil at hindi matitimpi yung kabutihan na tinutupad ng Diyos sa aming buhay upang huwag itong ihayag. Kailangan ihayag sapagkat ang hiwaga ng Diyos ay kakaiba, iba't iba mang kaganapan ang nagaganap sa atin na tinutupad ng Diyos. Subalit ikaw na tumupad at gumanap, nasasyahan, walang makatitimpi, hindi mo matitimpi na hindi ihayag ang kabutihan ng ating Panginoon. Buhay po ba ang Diyos? At sa pamamagitan ating mahal na Apo Kunching, minsan po talaga, muntik-muntik na akong pumatol. Gusto ko ng patulan. At yun ay na-accept ko. Sabi ko sa Ama, Ama,
patawarin mo po ako. Mo ako sa pagkatao, gusto ko na siyang patulan. Nagpapaalam ako sa'yo. Alam mo po. Opo, sakit na po eh. Ang sakit ano po? Subalit sabi na nga ng Panginoon, kapag ang mahal na apo ang nagsalita sa inyo, parang nagsalita na sa inyo ang Diyos, susundin mo siya. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Totoo po yun. May pagpaparaya mo sapagkat hindi nga tao ang tinanggap mo. Kundi, kung tao nga lang, madali lang eh. Ngayon, pwede mo siyang patulan. Bukas magkikita kayo, pwede mo pa rin siyang patulan. Subalit ang tanong, babalik ka sa grade 1. Buhay pa ba ang Diyos? Yun po yung mahirap. Ang hirap pong bumalik sa grade 1. Yung alam mong nakamtan mo ng Diyos, hayag-hayagan po. Nakararanasan po yan ng malingkod ng Diyos. Hayag-hayagan na sila ay binabasura. Hayag-hayagan na sila ay ginagawa ng kwento. Hayag-hayagan na ang daming ginagawa ng tao. Subalit, naroon ang pagtitimpi sa puso na huwag pumatol. Buhay po ba ang Diyos? Sapagkat malinaw na kapag ang mga taong gumagawa ng hindi marapat na papatulan mo, alam mong sugo yun ng demonyo. Ang babaw naman, ang cheap naman, di ba? Kaya sa dakong ito, sige lang, okay lang. Sabihin na ng lahat kung ano yung hindi totoo. At sabihin na ng lahat kung ano dapat nila ibato. Subalit, sad to say, hindi kami papatol sa inyo. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Sapagkat ang pagtitimpi ay binigay na ng ating Panginoon. At una sa lahat, simple lang po ngayon ang aking pananampalataya at pananalig sa Diyos. Gumawa ka ng masama, gumawa ako ng masama, parehas tayong paparusahan. Gumawa ka ng masama, hindi ako gumagawa ng pasama, parurusahan ka pa rin. Amen? Sapagkat hindi nga taong hahatol. Kaya sa bawat araw, sa dakong ito, higit sa dakong ito, ang pagtitimpi ay pinagkakaloob ng Diyos at kahit na sa labas, hindi maaari magkaroon ng reservation. Hindi maaaring matupad po sa amin bilang mga alagad na dito lang kami nagtitimpi, tapos sa bahay hindi kami nagtitimpi. Kaplastikan po yun. Sapagkat napakahirap pong gawin ang maging two-way ang pagkatao mo. Buhay po ba ang Diyos? Opo. Mahirap pong gawin yun. Na two-way ang pagkatao mo. Pag andito ka, may pagtitimpi ka, pag uwi mo sa bahay, wala kang pagtitimpi. Hindi yun totoo. Amen? Kailangan walang reservation. Hindi ko po kayo tinuturuan. Subalit yun po ang pinagsusumikapan namin na magawa sapagkat ang handog ng Diyos bawat araw ay tuwirang kapayapaan, walang kaguluhan, walang alinlangan, walang pagdaramdam, kundi pawang pagmamahal. Buhay po bang Diyos? Kaya mga kapatid, kung halimbawa man na hindi po namin kayo nakikibo, ano po, sa sobrang kabisihan, dinadaanan lang kayo, at sasabihin nyo na, naku, hindi kinikibo ni kapatid na Marisa. Ano ba yun? Pag nakakarating sa akin, hindi ako kinibo eh. Okay lang po yun. Alam ng Diyos na yun ay daan lang. Walang dahilan para magalit. Kundi, naroon pa rin yung pangunawa na kailangang ibigay sa bawat isa na sa panahon po ngayon, napakabilis. Sabi nga ng ating Panginoon, bibilisan po niya ang paglipas ng panahon upang marami pa siyang maibaba. At doon sa maraming ibababa na yon, yung pagtitimpi na yan, ang kailangan kamtin ng lahat. Buhay po bang Diyos? Salamat sa Ama at napakarami niyang binago sa akin sa pagtitimpi na sa dating buhay, ang hindi ko kayang timpiin, yung bumibili ako ng mga bagay na hindi ko naman kailangan pero binibili ko. Sa dating buhay po yon, yung binibili ko na material na bagay na gusto ko ito, sa mata ko lang, pero hindi ko naman ginagamit. So napakalaking pagtitimpi. Ngayon po, nasisilayan nyo ng mata, subalit hindi na ginugusto. So isang pagtitimpi po yon. At may ginugusto man, walang iba kundi ang gumawa para sa Kanya. Buhay pa ba ang Diyos? Wala na nasasayang. Hindi kagaya noon na kapag mayroon kang ganito, kailangan kong bilhin para mayroon ako. Ngayon po, wala na po yun. Pinaranas na lahat siya ng Ama na meron ka. Hindi ka man marangya, pag nilayan niyo po itong sinasambit ko, ito'y para sa lahat. Ito ay karanasan na aking naranasan, kaya isinasambit ko po sa inyo. Yung pagtitimpi ay hindi lang doon sa galit, kundi sa lahat ng bagay na maaari mong gawin ang pagtitimpi na mas mahigit na mahalaga na sa pagtitimpi mo na yon ay may makinabang. Buhay po ba ang Diyos? Totoo po yun. Magagamit niyo po yan tungkol sa salapi. Halimbawa, ang salapi, gagamitin nyo lang sa walang katuturan. Subalit marami kayong nakikita na maring lumapit sa inyo.
subalit hindi mo pagbibigyan. Yung bagay na ganito na hindi naman mahalaga na bibili mo. Amen? Pwede ka magtimpi. Totoo po yun. Ituturo po yan ng Panginoon. Sapagkat ang pagtitimpi ay hindi lang doon sa damdamin mo, kundi lahat ng gagawin mo, kailangan may pagtitimpi. Kaya sa bawat araw, salamat sa Ama, at eto po, buhay na buhay, kahit WW. Buhay pa ba ang Diyos? Amen po ba yun? Sa bawat araw, walang kapantay ang kayang gawin ng Diyos. Sa bawat araw, walang kaplastikan ang magagawa ng Diyos. Kundi sa bawat araw, sa dakong ito, patuloy po niyang inihahasik ang kanyang mga aral upang tayong lahat ay makinabang. Hindi lamang doon sa kailangan nating gumaling bilang katawan, hindi lamang dahil kailangan mabusog ang ating kaluluwa, kundi upang unti-unti may isabuhay. Yung mga salita na yon na ikaw mismo ang masyasyahan. At alam niyo po ba, iiwanan ko po sa inyo, kapag unti-unti nyo nito na isa sa buhay, tayong lahat, araw-araw magiging usual na lang sa inyo, parang araw-araw. Wala nang bago. Kundi ang bago ay yung gumawa ka lagi ng mabuti para sa ating Panginoon. Buhay po bang Diyos? Kaya salamat Ama, dakilain ka sa kaloob na damdamin na inilapat mo sa aming lahat. Sobrang napakasarap na sabi ni Apo kagabi, kahapon po, ano sabi niya? Ang yaman na sanlibutan ay hindi pakikinabangan mo kapag ikay namatay. Bulong ko po doon sa gilid, kaya nga kami mga secret millionaire na lang kami. Wala kaming hawak na kahit na ano. Subalit ang Diyos ay mayaman, kaya nakikiride kami sa Diyos. Buhay po ba ang Diyos, mga kapatid? Wala man po na sa tema, subalit ang pagtitimpi sa dakong ito ay kinakamtan at nawa po, hindi lamang sa damdamin, kundi sa lahat ng kaukulan na magagamit mo ang salitang pagtitimpi upang ang ating Panginoon ay malugod sa ating katauhan. Muli, magandang umaga po at magandang hapon po sa inyo lahat. Salamat po, kapatid na Marisa. Marami po ba kayong naging tip tungkol sa pagtitimpi? Yun po yung mga teknik na binahagi sa atin kung paano po natin makakamtan ng pagtitimpi. Kaya po, sa tuwina, tanggapin natin ang ating Panginoon at yun po, mayroon na tayong pagtitimpi. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Nakuha po ba niya yung sinabi niyang WW? Siya daw po ay WW. Walang-wala. Pero ang Ama, MML. Meron lagi. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Ngayon naman po, para bigyan tayo, alayan tayo ng awit, tinatawagan ko po si kapatid na Gloria upang ibigay niya kung ano nga ba ang pagtitimpi sa kanyang awit. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Magandang umaga po sa inyo lahat. Napakaganda po ng tema, pagtitimpi. Sobrang titimpi po talaga ang ginagawa ko sa buhay ko. Napakahirap pong ilahad-lahat sa bawat araw dahil baka ang iba sa inyo hindi maunawaan, magkasala, paano po? Pag sinabing pagtitimpi, yun po ba yung nanggigigil ka na sa salitang tao, pinipigil-pigil mo pa? Gustong-gusto mo na sabihin yung nasa kalooban mo na makasasakit sa kapwa mo, pero pigil na pigil ka pa dahil may takot ka sa Ama. Yun yung pagtitimpi. Pero kung kinakailangang sabihin upang doon magising, yung dapat pagsabihan, sasabihin ko po. Alam nyo po, ngayon lang umaga, napakaganda ng tema, pagtitimpi. Paggising ko na umaga, dahil maraming beses na ang sabi ko sa Panginoon, kakausapin ko itong tao na to. Kakausapin ko po. Pero dahil ayoko po mangyari sa aking buhay yung sa tuwinang makikita ko siya, nanggigigil ako. Hindi po tama Di po ba? Di nagkakasala ka. Kasi nagkakasala ka dahil sa tuwing makikita mo siya, hindi ka nga nagsasalta pero nagpupuwis ang damdamin mo. Nasaan ang pagtitimpi doon sa puso mo? Ade, wala po. Sabi ko, idinadasal ko sa Panginoon yung taong to. Ama, loobin mong isang araw makausap ko siya. Dahil gusto kong ipahatid sa kanya kung ano yung gusto mo na ipahatid doon sa tao na ito. Ade, ngayon po, kaninang umaga, gumising ako. Sabi ko, pupuntahan ko siya ngayon. Sabi ko, Panginoon, bahala na po kayo. Pero pagdating ko sa kanila, galit pa po sa akin. Hindi ko na po ilalahad kung ano ikinagagalit. Pero wala po siyang kakatwi-katwiran. Yan po ang 100% na sasabihin ko. Ako ang higit na may karapatan. Wala po akong ibang sinabi kundi yung ganito. Alam mo kung anong gusto ng Panginoon para sa'yo? Magpakumbaba ka.
at sa pagpapakumbaba mo, hayaan mo ang Diyos naman ang magtaas sa buhay mo. Yun lang po ang sinabi ko. Umalis na po ako. Ayokong magsalita ng masakit dahil alam ko masigit akong magkakasala. Kaya alam ko sa araw na to, ipinagkaloob ng Panginoon sa akin yung pagtitimpi sa buhay ko na magiging tema pala ngayong araw na ito. Salamat sa iyo, Panginoon, sa pagtitimpi na ipinagkaloob mo sa akin. At ngayon naman, nais kong batiin si James. Hello, James. Where are you? James. Come here, James. Alam niyo po ba kaninang umaga pagbukas ko ng Facebook, ako po ay natouch sa mag-ina na ito eh. Nag-message po kasi si kapatid na Marie tungkol sa kanyang anak. Natouch po ako. English eh. English pero naintindihan ko. Hello, Shepherd. Hi. English po yun, natouch po ako. Sa totoo lang po, hindi ko man po naunawaan yung English niya. Ang damdamin ko naman ang nakadama kung ano yung nilalaman. Ngayon po, dahil birthday niya, siyempre po, gusto ng Panginoon ang mga lingkod niya, ang mga mahal na lingkod niya, maging ng mga anak nito bigyan ng kagalakan. Kaya, happy birthday, James. Actually, yung kanta na ito hindi para sa iyo. Dahil ang awit na ito, kapatid na Marie, makinig ka. Dahil ang awit na ito ay bagay na bagay po kay kapatid na Marie. At hinahandog ko rin po dun sa laging nanonood, sorry to say, yung mga friends na binabati ko, hindi ko muna kayo babatiin. Kasi birthday ni James ngayon, solo ito ni Brother Wesley. Brother Wesley, para sa iyo ang awit na ito, kay kapatid na Marie, siyempre kay James, huwag kang iiyak, dahil iyakin din ako, baka magkaiyakan tayo. Para sa iyo kapatid, Brother Wesley. I was down and out and feeling so low. Diyan ka lang. You took my hand and eased my mind. I was astray, you showed me the way, and now I finally found my home in you. Ikaw din. I still recall the times I've been through, confused and didn't know what to do. I almost gave up, but you gave me hope. You made me strong as the days went on. You made me live again. You made me live again. I was lost in the dark with my lonely broken heart. Then you came along. You took me home and made me your own. You're always there to lend a helping hand when good friends were hard to find. One thing went wrong, you made them right. You made my day so bright. You made me live again. I was lost in the dark with my lonely broken heart. Then you came along. You took me home and made me your own. Now look at me, yes, a different me, back on my feet again. I'm not afraid to face the world again,
'cause you taught me how to be strong. You make me live again. You made me live again. Maraming salamat. Thank you very much, Wesley. Thank you, kapatid na Marie. Salamat po, kapatid na Gloria. Maraming salamat po sa kanyang inalay na awitin na tunay nga po na nagbibigay inspirasyon sa ating lahat. Ngayon naman po, bago ko tawagin ng isang alagad, tatawag po ako ng isang tagasunod upang ibahagi niya nga po sa atin kung paano nga po ba niya pinananatili o paano niya nakamtan ang pagtitimpi sa kanyang sarili. Tinatawagan ko po si kapatid na Efren Miranda. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Magandang umaga po sa inyo lahat. Ako po ay meron po akong karanasan sa aking pamilya. Ako po ang mister po ni kapatid na Emma na naging alagad. Ang pagtitimpi ko po ay pinipilit ko pong kumapit ng mabuti sa Ama dahil po ang nangyari po sa akin sa aking pamilya ay ang isa ko pong anak ay naligaw. Kasi po, ang nangyari po sa aking pamilya ay ang isa kong anak ay isang naligaw po na landas. Pilit ko pong tinutwid, pero hindi ko kayang may tuwid. Kaya po ako'y kumakapit po ngayon sa ating Ama na nasa ngayon ay siguro po ay ako'y ginagabayan. Salamat po at ako'y nakarating dito. At ako po ay 3 linggo na po akong parito. Ang pagtitimpi ko po sa aking sarili ay na hindi po ako makagawa ng masama. Kasi po, ang aking iniisip, baka po kung ako ay makaroon ng kasamaan sa aking kapwa, ay iba po ang mangyari sa akin. Baka po hindi na ako makarating dito ng buhay. Kasi po, ang pag-asa ko lang po ngayon ay ang pagkapit ko sa ating Panginoon upang ang aking kalooban ay hindi mawalay sa Kanya, na hindi ako maligaw na landas, puro kaswira ng aking tatahakin. Ngayon po, nagpapatuto po ako, lahat po akong masama. Ngayon po ay iniisip po ang aking mga pamilya para po ang aming buhay ay matiwasay. Kaya po ngayon, ang aking pong pagtitimpi, ayoko na pong magalit ngayon. Noon po talagang puro po kadiliman ang aking iniisip. Ang iniisip ko po ay makapatay o ako'y mamatay. Kaya po ngayon magpapasalamat po ako, ginabayan ako ng aking misis. At ngayon po, katulad po ng aking anak, nasa Taiwan na yun. Sigurado po ako'y nakikita niya na siya po'y nagpapasalamat sa akin at ako'y nakarating na rito. At ako'y binigyan niya ng lakas ng loob para ako'y magbagong buhay. Kaya po niya ako nagpapasalamat kay kapatid na Marie, yung lahat po ng alagad na yan. Yun po ang nagpahar sa aking anak na nasa Taiwan, si Mama Beth. Siya po ay ang pinaka naging ina niya. Maraming po salamat. Hanggang doon na lang po. Mahal na kapatid, nakabiyak ng puso ko, niloob na ng Ama na ikaw ay makarating dito upang patawarin mo ang ating anak na iyon dapat nating mahalin na ngayon. Sapagkat, eka nga ng Diyos, paano mo kung nakilala kung hindi mo siya mapatatawad? Kaya ang hinihiling lang sa iyo ng banal na Espiritu sa katauhan ng mahal na Apo, wala akong hihilingin pa sa kaarawan ko kung hindi magsama-sama tayong sampamilya rito at ang ating anak ay atin ang pauwiin.
Iyon lang ang hinihingi ng bawat mga alagad dahil naaawa rin sila sa akin. Dahil Pasko at bagong taon hindi ko nakapiling ang aking anak. Subalit, sa kalooban ng Diyos, inakay ka rito upang maging matatag tayo at ayusin natin ang pamilya. Ang hinihiling nga lang sa iyo ng Ama, ngayon, hindi ko nga lang masabi sa iyo, pero ngayon ilalahad ko na, mahal na kabiyak ko, na wala akong hinihingi sa iyong material kahit ano paman, kung hindi makauwi na lang yung mag-asawa sa atin. Iloloobin ng Ama yan. Itinura ng Banal na Espiritu sa akin, Marso, magkakasama-sama na tayo. Iyon po inaangking ko na kapag tinura ng Banal na Espiritu, walang imposible sa Kanya. Walang matigas na puso na hindi niya kayang palambutin. Kaya marami pong salamat at saka na lang po uli ako mag-share. Sana lang. Bagamat andyan po ang mahal na Apo sa kapahintulutan po niya, meron pa po kasing isang magbabahagi upang isiwalat kung paano nga po ba ang pagtitimpi sa kanyang buhay. Tinatawagan ko po si kapatid na Josie Tulfo. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Magandang umaga po sa inyong lahat at sa ating lahat, at ito po ay mabilisan na lang po kasi nandiyan na po si Apo. Happy birthday po kay James. Parang anak ko na rin po yan dahil nung maliit pa po yan ay kasama na nila ako hanggang sa lumaki na po siya, and I hope Wesley, you will not change your love for them. And also dedicated din sa iyo, kapatid na Gloria, ang kinanta mo. At dedicated po sa atin lahat ang kantang yon because ang Banal na Espiritu ang siyang nagbigay sa atin, sabi niyang, you live again. Dahil yun po ay bago, dahil tayo nabubuhay sa panahon ng ating Banal na Espiritu. Ngayon po na ating tema ay ang pagtitimpi. Pumasok po sa aking kaisipan si Tita Irma. Kung kakilala po ninyo ang siyang alagad na napumanaw na po, ay may mannerism po siyang laging nakatiklop ang kanyang bibig. Nakaganon po. Hindi ko po nagkaroon ng panahon na tinanong kung bakit ganon ang kanyang mannerism o kanyang habit. Pero nung namatay na po siya, ipinaliwanag po ng ating mahal na Apo kung bakit po laging nakaganon ang kanyang bibig. Ang ibig pong sabihin pala yon ay nagpagtitimpi. Ayaw niya pong magkaroon ng salitang masasama o makapag-sakit sa kanyang kapwa sa pamamagitan po ng salita. Tayo naman po ay hindi natin masasabing ganun din tayo. Ititiklop ang ating bibig madalas. Baka masira po yung ating mga lipstick. Pero sa ating mga puso po, nandoon ang pagtitimpi. Hindi lamang sa salita, kundi sa gawa. Lahat ng bagay na ating gagawin na alam natin nakakasama sa kapwa, nakakasama sa ating sarili, ang pagtitimpi ay dapat ating pairalim. Bakit po natin ito paano natin ito magagawa kung wala po tayo dito? Kung ang Panginoon ay hindi natin tinanggap, lalong-lalo na ang kanyang Espiritu na siya ang gumagabay sa atin mga kilos at mga gawa at mga salita. Amen po ba yun? Palakpakan po natin ang buhay ng Diyos. Kung bakit naman po natin masasabi na malalaman po ba natin ito lahat kung walang taong ginagamit na siya ang nagpapaliwanag sa atin na ang Diyos na hindi natin nakikita, hindi natin nahahawakan, ay isang powerful person to make the person better. Sapagkat ang sabi po ng Panginoon, hindi ako nagpunta rito sa mga kasalanan at sa mga mabubuti, kundi sa mga may kasalanan. At hindi naman po siya nandito sa mabubuti to make others more good. Hindi po ba? Dahil ang kanyang pagpunta rito ay yung mga makasalanan ay magiging mabuti at yung mabuti na ay mas mabuti pa. Amen po ba yun? Kaya dito po sa ating tema na pagtitimpi, hindi lang po yung sa salita kundi sa gawa. Minsan po sa pagtitimpi na sa paggawa, minsan may gustong-gusto kang bilihin. Yun, sabi mo, kailangan mo ba yun? Dahil lahat po ng atin dito sa mundo ay binigay ng Panginoon, dapat po inaalagaan.
Lahat po yun. Amen po ba yun? Sapagkat kung minsan may gusto kang bilhin, kailangan mo ba yun? Sapagkat ang mga yon ay binibigay din ng ating Panginoon sa pamamagitan ng ating mga nagtatrabaho, yung ating mga breadwinner o tinatawag nila. At yun po ay sa dati kong buhay po ay hindi rin ako marunong magtimpi. Kung tutuusin po, nanuluntok din po ako. Lalong-lalo na sa mga driver na kasama mo sa na hindi marunong sumunod sa traffic laws. Pagka nagkaroon po ng encounter na hindi na po ako nakikipag-away sa bunganga. Nakikipag-away na po ako sa physical. Talaga pong hinahigot ko pa yun, sinusuntok ko na po yun. Kasi kaya ko po dahil malakas pa po ako noon, hindi nakagaya ngayon ng ika-ika na ako. Kaya nagkaroon na po ako ng pagtitimpi mula nung ako ay naparito. Ang pagtitimpi po kahit sa anong ba. Minsan po kasi mahirap magtimpi. Sabi nga po ng ating mother of the house, mahirap magtimpi. Amen po ba? Kagaya ngayon, pagka ang asawa mo nagluluko, dati-dati, ganun po pa, di ba? Ngayon po nagtitimpi na ako. Naka-smile na ako, pero ibang klaseng smile. Ganun po. Hindi po ba, mga ganon? Kasi yung pagtitimpi, hindi lang sa mga sasalista, sa gawa. Gusto mong hihagis sa kanya yung kung nahawakan mo, hindi na lang. Hawakan mo na lang yun. Haplos-haplos na lang, di po ba? Yun po yung mga pagtitimpi. Minsan, mahirap po talagang gawin ang pagtitimpi. Pero kung ang Panginoon ay lagi mong iisipin at ang banal na Espiritu, sasabihin mo, Ama, ibigay mo sa akin ang iyong banal na Espiritu upang magabayan ako at kung ano man ang maihagis ko, hawakan niya. Para hindi masaktan kung ano man ang gustong ilabas ng bibig ko. Lagyan, takpan mo ang bibig ko. Parang ganun po yung ating gagawin. So, papalad po tayo. At nandito po ang ating mahal na Apo Kunsing na siya ang nagpapaliwanag kung paano po natin isabuhay ang nais ng Ama. Lalong-lalo na po ang kanyang mga salita na mahirap intindihin. Ako po, nahihirapan po akong mag-intindi kung anong binabasa ko sa Biblia. 3 po ang Biblia ko. May English, may Tagalog, may Madit, may hindi ko pa rin po maintindahan. Pagdating ko po rito, yun na. Ganun pala. Kasi ang Espiritu po ay narito. Kaya po, lahat po ng ating mga nagagawa, ang pagtitimpi. Pero wag po kayo magtimpi na hindi makinig. Baka mamaya nagmimensahe doon. Tinitimpi ko ang tenga ko, ayaw ko makinig. Hindi po yun. Buksan po natin lahat ang mata, tenga, at ang ating puso. Tapos tanggapin po natin lahat. Amen. Magandang umaga po. Sa lahat po ng nagbahagi, marami pong salamat. Ang lahat po ay magsitayo